So, good morning, ma'am. I am Hannah A. Marin, your interviewer. I am from Central Mindanao University. Nang mag-interview may bahin sa imuhang mga struggles dere or mga challenges nga encounter dere sa andon. So, ang una nga pangutana namo ma'am kay what is your name? So, my name is Jamel May Hika Llorente. How long have you been working here? In Dole Company, I am 3 years. But here in Tabius Farm, I think 6 months. What is your position and field of work? My position here is a coach or managerial in Dole. What can you say about working in the agriculture field? Well, I can say working in agriculture is very difficult because there are challenges, people, crops, mga challenges sa crops like mga pests and diseases. Kana mo na siya ang main challenge. So, thank you sa pag-answer sa preliminary questions, ma'am. So, proceed na tayo sa objective 1 na identify sa the challenges encountered by the employees in Dole, Stanfield, Colantacan. What factors contribute to the development of this diseases? Well, ang factor gyud nga kanang contribute ani nga mga diseases is once is mahurot ang among population sa farm. Once nga naay muco or fusarium manggod is amo agi na siyang ginapatay or ginatreat. So meaning ana wala may mapak, walay saging nga among mapak tungod ana nga disease. So once nga naa na siya sa isa ka terrain or kaya isa sa area, sa among area, possible mahutdan mig population, possible pod mo down gid ang among ang farm. So next question, ma'am, kay what specific challenges do you face in your daily work related to crop health and disease management? So far sa ako ang area, ang pinaka number 1 gid nako nga kontra karon is insects like scaring weevil. So sa ako ang area is mostly wala kayo koy mucofusarium pero naa gihapon siya na ako'y banchitap pero mostly gyud ang akong problem dara is ang scaring weevil. So how do these challenges impact your productivity and the overall crop yield? Well, dako jud kayo siya impact since ga monitor me always sa waste. So in case sa among isa ka bulig og naay na infest ang among scaring weevil, tanggal na siya. So instead of tanan siya pwede mapak, pila na lang kabuok ang among mapak. So dako kay siya impact sa among. What resources or support do you currently lack in addressing these challenges? Well, ang kanang mga resources nga mong gibuhat ani in order para ma-lessen ang among problem is na may mga program para ma-lessen ang amo ang scaring weevil. So for example is kanang na may mga trap nga gibuhat nga instead nga sa saging sila mo infest, dito sila mapaingon. So ma-lessen ang ilang population sa scaring. And then aside pagidaan na is na may mga control system nga gipangbuhat aron pod ma-lessen pod ilang population. How do you manage the crops infected with diseases? Well, ang among gi-manage ani is gapasulod mi og mga SD aron dili siya maabot sa among packing plant. So sa area pa lang daan amo na siyang ginakuha aron dili na siya maabot, di na siya madugang sa among mga waste. Aside pagidaan na is na may mga katok gingon na may mga control system nga ginapangbuhat like sticky trap, mga traps nga among gibuhat nga aron ma-lessen siya. How do you recover from the damage crop diseases has inflicted on your farm? Well, in order para maka-recover mi sa mga damage is if naamang galing may matumba or naamang galing may mga infested nga mga plants, kanang ana po dayon nga oras or time is kailangan maka-replant sad mi ana, like more than pa ana. Kay if among pasagdaan nga naay mawala nga isa ka bulig or isa ka tanom, kung magsunod-sunod siya mahutdan mig population, so kailangan magsige pod mig tanom every day. So, thank you sa pag-answer sa Objective 1, ma'am. Proceed na ta sa Objective 2, nga formulate a solution regarding the problem on banana crop disease.
So, what solution or improvements do you believe could effectively address the crop disease problem? Well, sa amo is discipline lang gid sa mga tawo kay for example ang katong Mucofusarium namo nga sakit nga mo ang ginabatian diri sa among farm is isa ra gid ana is disinfectant sa mga tawo. So before sila mosulod gyud sa farm, kailangan naka-disinfect sila. So in case pud katong sa scarring, tanan gihapon ka gabayanihan mi diri like limpyuhan ang ground. So isa po na siya sa mga improvement o mga solutions nga dapat siya always murag na siya permittive ginabuhat kay aron dili gid siya modaghan ang population. Have you tried any methods in the past that were successful or unsuccessful in managing crop diseases? So far sa akong 3 years adol wala pa. What innovative approaches or technologies do you think could be implemented? In production kay since production man ko sa amo wala kayo may technology gyud nga ginagamit kay kuan gid amo man work gyud tanan tawag gyud ang galihok tanan, pero so far if moingon ko siguro agri services nga part kay ang amo ang GSA or kanang ang among mega nga kuan para sa sagatoka namo labi na ron kay sige nag-ulan kana possible pwede siya nga kanang kung may mag-innovate og technologies basig pwede drone kaysa naman sa sakyanan kay dili siya evenly spread ang iyang spray. Do you think it would be easy to ask for support regarding these innovative approaches? I think dali ra kay dili ra man ang kaning ang dole ang banana plantation ang nadere then dili ra pod ang kanang drone nga technology is kanira pong dole ang mo kuan mo implement naana po na siya sa uban nga farm liwit lang gid og kuan ang sa dole. What resources do you currently use to manage crop diseases? So, in managing crop diseases, mo ito mag-ingon nga, ang mga tao is disinfectant lang yun. And then, naami tambal karon sa amang fusarium, which is katong Shokaku-riki. So, kanang if na-infested man gud ang plant o kanang fusarium, possible yellowing gid na iyang leaves and then ang iyang saging is dali na siya mahinog. Pero if makuan siya injekan siya Shokaku-riki, possible makakuan pa siya recover. So thank you sa pag-answer sa objective 2, ma'am. Proceed na ta sa objective 3. Outline the process on how to implement the proposed solution. So number 1, what are the key steps involved in implementing your suggested solution? So, sa solution sa among fusarium, ang mga processes is, number 1, is kana lang yung, ang discipline sa tao is, dapat always gid na sa put in mind nga, before mo sulod sa farm, is kailangan gid maka-disinfectant. Second, is, dapat magpakabana gid ang mga tao, kay, if wala nang disiplina sa kaugalingon nga magpakabana sila, mahurot jud ang among population. And then ang step 3, ang step 3 pag gidana kung unsa nga operation ang kailangan nga ilahang unsay SOP sa ilang operation is dapat sundon gyud nila with quality kay ang amo gidari is kanang efficient and quality. So number 2, what is the estimated timeline for implementing your suggested solution? Well, as soon as possible, dali ra kayo siya gyud. Dili na siya kailangan nga maabtan pa og syam-syam nga sa kanang suggestion is dali ra jud kayo siya. Like pwede na nimo siya babuhaton karon dayon. What training or preparation would be required for employees involved in the implementation? Well, kato akong suggestion is cascading lang gyud og pagpasabot sa mga tawo nga kung once man gud makasabot ang mga tawo unsay purpose nganong kailangan ng ana nga butang kung unsa pod ang bili ana nga butang is dali ra kay na nila masabtan dayon dali ra pod siya ma-implement. So thank you sa pag-answer sa objective 3, ma'am. Proceed to sa number 4. Determine the effectiveness of the proposed solution. How will you measure the success and effectiveness of your suggested solution once implemented? So sa ako I think naa lang siya sa ang disinfectant is dako gid kay siya impact. Pero naara gihapon siya sa mga 80% since naman may program pod ni Shokaku-riki, meaning dili gid siya 100% sure nga mawala gid ang sakit. Pero at least ma-lessen siya.
What specific metrics or indicators will you use to evaluate its impact on crop health and yield? Pwede siya i-compare sa lahi-lahi nga area since kami tanan darega suffer gid mi anang sakit, ana nga sakit. So kung pwede ka mag-trial, meaning kani nga terrain imong i-compare kung di sila mo disinfectant, then kato nga terrain is kanang ga disinfectant ang tanan tawo nga mosulod. So pwede na nimo siya iagi sa nga nga trial, meaning kung unsa ka paspas ang sakit mag-spread. How often will the effectiveness of the solution be reviewed and assessed? So ang like everyday gid nato siya often nga kanang ma-assess dapat kay ang kani gyud is ride on na gid na siya sa mga tawo. So pero kanang sama sa ingon ganina lisod kaayo ang pagkuan gyapon sa tawo, pag manage sa tawo dari tungod kay dili tanan ang uban makalimot nga na. If the solution is ineffective, would you propose a new solution to implement or improve the already existing solution instead? Well, para sa ako is improve gyud ang kanang i-improve ang existing nga solution. Kay since if magsige ta og ako I believe nga if kanang biyaan dayon nato ang solution nga atong nabuhat tapos wala gid nato gitry og try anya magbuhat na patag another solution samot nga ineffective na pod siya. So dapat kailangan gyud nga mo stick ta sa kung unsa nga solution ang ato ang nahatag, and then atong i-improve para mahimo siyang perfect yun. So, how can your suggested solution be improved for better results to crop health and yield? So sa amo mga coaches is kailangan lang yun always nga pakig-communicate sa mga tawo, like pabalik-balik nga pakig-istorya sa mga tawo in order para dili sila makalimot. So sa amo is mag-cascade me today, if ever mag-cascade me today, and then for the following week and then another 2 weeks nga na dapat permintig yun nga magsigi og monitor or kaya always cascade. And also pod naman may mga team leaders nga everyday magsigi og monitor ana. So pwede kana pod isa sad ana is makatabang sila nga magsigig pa remind sa mga tawo nga aron dili maglisod na. So, thank you kayo, ma'am.